Sigurado ako natakam na rin kayo sa mga kakaiba at bagong panghimagas na naglipa na online. Gaya ng Dubai Chocolate at ang nauuso ngayong Dubai Chewy Cookie. Ang mga yan, pinasasarap ng matingkad na kulay at tamis ng pistachio cream. Ang trending spread sa Dubai. Naging daan para sumakses ang kanegosyo nating si Eli. Mag-iisang taon na mula ng pinatamis ng pistachio cream ang buhay negosyo ni Eli. Kasi pag umikot ka sa Dubai ngayon, yung pistachio is sobra na talagang trend. Like as in lahat ng tindahan doon, lahat ng mga sikat na brand doon, ng food chain, lahat sila merong something pistachio na binibenta. Ano kaya yung product na pwedeng tayo naman yung mauuna? Sana i-bless tayo ng ganun. Ang kasikatan ng pistachio cream spread, sinabayan nila Eli. Ang kanyang pistachio products, gawa mismo sa Dubai, na kanyang ibinebenta dito sa bansa. Nung una, ang goal lang talaga namin ay makapag-distribute kami ng product dito sa Philippines. What if mag-supply lang tayo nito sa Philippines and hindi natin makuha yung exclusivity nito? Pwedeng next time, yung mga buyer ay dumiretso ng Dubai. Kasama ang kanyang asawang si Yuli, pinlano nilang maging exclusive local distributor ng pistachio cream dito sa atin. Parang araw silang dumaan sa butas ng karayom bago mapa-oo ang manufacturer sa Dubai. Sumugal kami na mag-commit ng benta na hindi pa namin sigurado kung kaya namin. Yun yung ginawa namin para makuha namin yung trust nila. Dahil nga bago sa paningin at panlasa ng mga Pilipino, agad kinagat ng mga Pinoy ang kanyang trending na produkto. Mga kanegosyo, konting trivia muna tayo. Ang pistachio na inaakala na marami na isang klase ng nut ay hindi pala nut. Ang pistachio na ating kinakain ay buto pala ng pistachio fruit. Tinatawag ang bunga ito na drupes katulad ng almond at kasoy. Notion na ngayon ha? Ipakikita sa atin ngayon ni Eli kung saan pwede gamitin ang pistachio cream. Gagawa tayo ngayon ng trending na Dubai Chewy Cookie. Sa isang pan, tunawin ng butter, saka inihalo ang marshmallow. Haluin lang talaga yung marshmallow until fully melted na siya. I-add na natin yung milk powder. Ine-next naman nating ilagay yung ating cocoa powder. As you can see, dito sa part na to, fully combined na yung ating mga ingredient. Pwede na natin tong ihango at yan, ilagay natin dito sa plate. Sunod na gagawin ng filling o palaman. Paghahaluin lang ang malutong na katayfi pastry at ang pistachio cream, saka ito bibilugin sa gustong laki. Palalamigin muna bago ibalot sa marshmallow mixture. Lagay lang natin yan sa center at ibalot lang natin siya na parang siomai. I-dip lang natin yan at i-roll natin yan dito sa cocoa powder. Mabibili ang pistachio cream mula 864 pesos hanggang 2,700 pesos. Depende sa laki. From Dubai with love. Nasa Pilipinas na siya ngayon. Lahat na lang parang yun ang bukang bibig, eager to taste yung product na mayroong pistachio cream. Kumusta naman ang business? So far, so good po. Parang speechless si Eli. Siyempre, di tayo papahuli sa trending mga kanegosyo. Pistachio mo na nga sa akin yung ginawa nyo, Eli. Kunat nga. The feeling is full. Punong-puno naman pala to ng pistachio at napakakunat nga. In fairness, hindi siya masyado matamis. Paganda siyang eterno talaga sa coffee. Totoo nga ang chismis. Masarap siya. Tikman na natin tong pistachio cream ni na Eli. Yes po. Hindi siya overpowering yung sweetness. So, kasi pagka sobrang tamis, nakakaumay eh. Kung ipapalaman mo siya as a biscuit or bread, maybe, di ba? Pwede. Hindi ka mauumay. Di gaya ng sweet success ng kanyang negosyo. Mapait ang naging buhay ni Eli noong siya'y lumalaki.
Siyam kaming magkakapatid and ako yung parang pinakapanganay na babae. As early as 13 years old, naranasan ko nang mag-work bilang bantay ng computer shop and sumasahod lang ako noon parang 100 a day lang. And yung 100 a day na yon, hindi yun sa akin napupunta. Tinutulong ko pa yon sa family ko para makakain kami sa araw-araw. Kung saan may pagkakakitaan doon siya sa Sabak. Naging working student siya noong kolehiyo. Pinasok din ng multi-level marketing at live selling. Nakita ko na nagtitrend dati yung Dubai chocolate. So, I tried selling yung chocolate na yon and nakakabenta ako ng mabilis. Nagpapasabay lang kami sa mga pauwi ng Pilipinas o kaya naman sa via air freight. Pero alam daw ni Eli na may ilalaki pa ang kanyang kita at negosyo. Kaya siya na mismo ang nagpunta ng Dubai. Medyo malaki din yung puhunan kasi nangutang pa kami talaga noon ng 5 million sa friend namin to really start this business. Nagtiwala ako sa product kasi feeling ko talaga ito yung answered prayer namin. Kapag ikaw yung nauna sa industry, malaki yung chance na mag-win ka muna bago ka makopya ng iba. Ang pinagdaan ng mga hirap ni Eli, matamis na jackpot na ang balik ngayon. Less hassle na kami sa pag-iisip ng idea kasi nandyan na yung product, ang kailangan nilang namin gawin ay yung marketing niya dito sa Philippines and maibenta siya. Ang kinikita na namin ngayon sa business, hindi ako, pero yung company namin is around 7 digits na rin per month. Meron naman na kaming mga napundar na nabiling mga lot, nabibigyan na namin ng magandang buhay yung mga anak namin. Paalala ni Eli, kahit nakapagsimula na ng negosyo, di naman agad-agad panalo ang kita. Pwede ka namang manalo if hindi ka magti-take ng risk, pero medyo matagal yung proseso. Sometimes yung business na pagdadaanan natin is hindi pa pala yun yung para sa'yo, dahil yung next journey mo sa pagbe-business, mas magaling ka na kapag ka nalagpasan mo yung mga challenges mo sa mga una mong magiging negosyo. Sa pagnenegosyo, hindi lang sapat na trending at bago ang produkto. Dapat asentado sa tamang direksyon ng negosyo para di agad pagsawaan at madaling malimutan.